Yun, mga palangga. Bakit walang ginagawang aksyon si Senator Amy Marcos na for sure nakarating na sa kanya, nakarating sa kanya itong information na ito na gusto siyang ipategi ng mismong kamag-anak niya. Kung yun ay totoo, okay? Kung totoo, yung information na nakarating sa kanya, nakarating sa akin, na ipapagurgur siya. Okay? So, sinong pwede nyo pag-isipan? Ano daw ang dahilan kung bakit gusto siyang ipagurgur? Kasi ang ngangabels ni Amy Marcos ay nagsasalta against dito kay Tambaluslos. So, actually, we're just waiting na magsalta siya against sa kanyang kapatid. So, imagine niyo kung ito ay may plano talaga. Sa tingin nyo, totoo ba to? Okay? Kasi magkasabwat si Tambaluslos, si Lisa. Kasi sila yung outsider sa family. So, I don't know kung alam ni Kuting ng Norte na may plano, ayon sa ating puting ahas, na ipagugurgur daw, umuna si Senator Amy, tapos si Inday Sara, may umaaligid-aligid din kay Inday Sara. Kaya, sobrang ingat sila ngayon, ayon sa ating mga informants. Ngayon, mga kababayan, ito ba ay may katotohanan? Alright? Ito ba ay may katotohanan? So, the fact na ang information galing sa Senado, okay, siguro naman itong mga senators, kapwa senador na nagbibigay ng information kay Amy sa mga taong dapat niyang bigyan ng information, hindi naman siguro gagawa ng kwento. So gusto lang ipahatid sa inyo, okay, gusto ko lang sabihin sa inyo na kayo yung titimbang nito. Kasi marami nagsasabi na si Senator Amy, naglalaro lang yan. Kung talagang para sa Pilipino, magsalita siya. Which is ganun din naman yung pakiramdam ko. Johan S., thank you, Falanga. Thank you, Falanga. Okay. Okay, so ganito si Amy, dahil nagsasalita at kumakampi kay Sara, ay planong ipagurgur, okay, ng grupo ni Lisa at ni Tambaluslos. So ang question, alam ba ng kanyang kapatid na si Kuting ng Norte ang plano ng kanyang pinsan at ng kanyang asawa kung ito ay totoo ang sinabi ng mga kaibigang senador ni Senator Amy? You know what? Dito sa channel na ito, mga palangga, bago ako magsalita, ay sinisigurado ko na ang sasabihin ko sa inyo ay legit. Kasi kung ipapatawag ako sa hukumang kataas-taasan, katulad ng ginawa sa SMNI kila Lorraine, di ba? At kila Ka Eric, na sila ay pinilit na i-reveal ang kanilang source. You know, well, pagdating ng panahon na sabihin, Marlica, ano ba yung pinagsasabi mo? Gawa-gawa lang, ganun-ganun. No. Ito po ay impormasyon, na legit information, A1 information na I want you, the people of the Philippines, na malaman ito yung behind the scene na kalakaran. Totoo ba na ipapategi o ipapagurgur ni grupo ni Tambaluslos at ni Lisa si Senator Amy at you know, ito yung mga term ko lang, pwedeng ipakulam na rin si Sara. Kasi ayon sa ating puting ahas, mga palangga, even si Sara ay inaay yung kanyang buhay. Silang dalawa. Oh, sabi ni Ilosa, wag kang umuwi, Marlica, ipapategi ka nila. Palangga, kahit saan ka, kung gusto kang ipapategi ka, but you have to be very careful. Thank you, Palangga. So, ano ang point nyo dito? Kung kayo ay tatanungin. Senators po ang nagsabi nito ang ating informante. I cannot, syempre di ko pwede pakita sa inyo yung ebidensya ko kasi I have to protect that. Okay, people from the Senate na pinag-iingat niya ang mga taong malapit kay Senator Amy kasi may plano, okay, ang grupo ni Tambaluslos, na syempre sino ka-party ni Tambaluslos, ni Lisa Smugs, na gurgurin daw si Amy. So, do you think, well, wala namang certain talaga sa mundong ito, di ba? Kahit na ikaw ay protektado ng iyong mga bodyguards, ng kung ano-ano pa man, you'll never know kung sino magta-traitor sa'yo. Okay? Kaya nga, sabi ng isa, propaganda lang yan. So may nabasa nga ako dyan kanina, baka gusto lang ni Senator Amy, magpaawa or something. That's why, pinatitimbang ko sa inyo. Kasi hindi kailangan diktahan ng inyong mga isipan. Kaya nga, nandito tayo lahat para parang kumbaga collective assessment. Kaya bang ipapatay ni Tambaluslos o ipagurgur si Senator Amy? Okay, at magkasabwat, you know, si Lisa Smugs.
Mag-comment kayo dyan. Basta ako, dinideliver ko sa inyo na ito yung nangyayari behind the scene at yung mga mga senators, alam nila to. Kung ganito pala na mayroong banta sa kanyang buhay, so dapat paiimbestigahan mo to, Senator Amy. Nakarating na sa yung information, kailangan yung mga nagbibigay ng information, i-verify kung ito ba ay tinatakot ka lang, di ba? O, you know, para for whatever reason, mga palangga. Okay? Naniniwala ba kayo dito? Oh. Si Presi Calma, ayan. Si Inday Sara for President, nandito na. Okay? So yun ang kailangan yung malaman na may death threat siya at even si Inday Sara ay may plano din daw. Pero kasi normal lang, and it's not normal. Kapag evil ang kalaban mo, katulad ni Lisa at ni Tambaluslos, kaya talaga na magpakitil ng buhay ng may buhay. Ako nga, di ba, may patong ang ulo ko. Pinag-usapan nila mismo ni Mel Robles. Kaya na-report ko sa kapulisan dito sa Amerika na 10 million pesos, di ba? Ang liit naman ang patong nyo sa buhay ko. 10 million pesos, mga palangga, na para pagurgur ako. So ngayon, ewan ko dyan sa ating mga, again, yung ating mga matitinong mga brusko na men in uniform, katulad dito. Ayan, mga brusko, anong ginagawa nyo, ha? Wala kang ginagawa. Sayang yung mga pagka-brusko nyo, yung mga type na palangga. So actually, naglilinis ako kanina, kita ko itong mga collection ko. I have a lot of bruskong collection like this. Gusto nyo tahian nyo ng damit kasi nakahubad sila lahat. So doon sa mga brusko, okay, bakit hindi nyo imbestigahan? Para naman, you know, protektahan ninyo din ang Pilipinas at protektahan nyo yung aming mga alindog. So protektahan nyo ang mga palangga ko na maalindog like this. Ito ako. Ito tayo palangga. O, di ba? Sabi ni No More Marcoses, pa-victim si Amy. You know, pwede din. Kasi, you know, maraming possibilities palangga. Kaya nananawagan tayo dun sa mga taong pwedeng gawin na ito mga bruskong tulad nito. Di ba? Talagang brusko na, hoy, di ba? You investigate. Okay? Para sabi ko nga, para maprotektahan ninyo yung mga alindog namin. Ayan, no? Talagang bonggang-bongga. So, ngayon, para, eto ha, mga brusko, ito kayo. Di ba? Akalain ninyo ang pupogi ninyo dito. Di ba? Sa model na ito. Tapos, eto kami. Ito ang nagsasalirawan sa atin. Ngayon, imbestigahan nyo at itukuyin nyo, ito ready na ba kayo sunod na props? Tukuyin nyo na ito ang salarin. Ayan, tiyan mo, butod. Butod, ha? Ito, kayo, men in uniform, ito kayo, brusko. Ito kami, ito nagsasalarawan sa amin, mga maalindog. So ito, tukuyin nyo na ito ang salarin. Tingnan mo, busyad ang tiyan, nakapula pa na panty si Inday. Ang dali lang. Ayan, nakatagilid. Ay, nagliad-liad na si Inday. Ayan, butod. Nakita niyo? Butod. Si Betty Boop. Nakita niyo? So ito, ito. Tuktukin nyo na to. Dahil ito lahat ang salarin sa kaletsihan ng buhay natin. Imagine nyo mga sir. Ang gwapo-gwapo nyo. Tapos ito lang ang magpapatumbas ito sa ulupong na tong ahas na to. Tignan siya niya. Nabusog sa panalo sa loto. Nagliyad. Ayan, ganyan siya, di ba? Sobra ng kahayupan. Ayan, itsura niya. Buto, nilagyan ko ng ano. Butod. Tingnan mo. Bakit malungkot ang beshi ko? Ang lungkot ng beshi. Lagi na kasi mangot. Paano puro pagnanakaw ang ginagawa mo? Tingnan mo, laylay ka na. Laylay na yung suso bells mo. Wala ka ng suso. Flat na. Flat na, malaki ang tiyan. Ayan. So, again, dun sa mga bruskong mga palangga ko, ganito kayo kabrusko, targetin nyo na to dahil ito lahat ang salarin. Okay, diyan ka muna ha. Diyan ka muna. Lipit kasi ako kanina. So, nahanap ko yung mga laruan ko. Alright, so ngayon, balikan natin ang mga Betty Butod, hindi Betty Boop. I love that. Yeah, Betty Butod. Lisa Butod. Okay? Butod si Lisa. So, yun po ang gusto kong iparating sa inyo na balita na meron daw sa kanyang Betty Boot, kay Senator Amy na gustong gumurgor at kay Inday may gusto din. Then, recently nag-release ang Malacanang kahapon yata tungkol sa kick-off party nila. Remember that kick-off party, okay? So sinabi ko sa inyo, bakit may kick-off party or kick-off rally sa January 28? Na-mention ko sa inyo yan, I think January 23 or 24, binlag ko yan sa inyo mga palangga. Ang issue patungkol dyan na, ito, let's talk about ICC later ha. Okay? Na babayaran yung mga
empleyado sa iba't ibang sangay ng gobyerno, okay? Babayaran sila ng bonggang-bongga. Okay, babayaran. Then, dali ah. Aba, si Kuting, nakita ko na naman. Okay. Tignan natin to. Okay. Okay, yung mga attend sa rally, babayaran ng Presidential Communications, di ba, babudgetan nila, tapos may pa-t-shirt, may pa-ano, kung ano-ano, tapos yung day na sa January 28, na kahit pumunta sila doon sa kick-off rally ni Kuting, ay babayaran sila ng pera. So parang forced, sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, kung napanood nyo yun, ipinupwersa ito mga employees na umattend doon sa kick-off rally, para what? Bakit may rally-rally tapos ng eleksyon? Para sabihin ng Presidential Communications na sikat pa si Kuting. Pero ang totoo, laos na. Diba? So ito, tinitignan ko lang itong ano nila ha, yung posting nila sa Presidential Communications. Ang bagal ng internet ko. Ba't gano'n nagbayad naman? Akit siya. Anyway, so nakikita niyo sa Presidential Communications na tumpak na naman tayo dito sa sinasabi nila na kick-off party o kick-off rally. Bakit may kick-off rally? Bakit ito yung pinagkakaabala ng mga buwaka ng Genimes, na jutang Genimes na Presidential Communications? Ito ay, ano nila, project nila. So mag-iimbita ng mga tao, di ba? Kailangan mag-imbita ng what? 1,000 katao? O ilan? 1,000 katao? Or, you know, I mean, not 1,000 actually. As much as they can invite government employees. Kapalit ng t-shirt, meal, yun nga, isang araw na sweldo. Imagine niyo, pang-dodorobo to sa Pilipino. Unang-una, bakit? Ano bang date yung 28? Teka, tinan ko na yung calendar ha. Okay, 28 is okay, Sunday. Okay? January 28 is Sunday. So, Sunday yon. Bakit babayaran yung mga empleyado? Diba? Bakit sila babayaran? Siyempre, para nga suhol o bribe. So sa akin lang, dahil sa hirap ng buhay ng mga Pilipino, ng mga empleyado, even sa government, pwede naman siguro ibigay yun as bonus. Okay? Pero huwag silang pilitin. Kasi kaysa naman ibulsa ni Betty Butod, okay, ni Lisa Butod, ay hatayamantihan niya, buntis ang jutang Genimes. So, imbis na ibulsa ni Butod, mapupunta na lang sa inyo dyan sa mga empleyado. But again, the intention is what? Okay? The intention is, buduli na naman kayo. Para incentive, sabi ni Minami. I know, right? Incentive. Pero it's all. So, bubuduli na naman yung mga tao, especially mga tao sa gobyerno, mga regular, mga ordinary employees, para, what? Gamitin na naman kayo. Kaya sabi ko, wag kayo nagpapaniwala dito sa walang hiyang mga ito. Ngayon, mga palangga, tapos na tayo doon, nagbingo na tayo, right? Kaya pala dito sa barangay namin, may ibinigay na sticker at 10 kilos na bigas galing daw sa sa mayor ng Manila, sabi ni Ronald Vicente. Oh, yeah? So, sa January 28 yan, yung kanilang kick-off rally. Kunin nyo yung bigas, huwag kayo pumunta. So, lahat tayo bumingo. So, ngayon, maingay na naman ang tungkol sa ICC. Remember, may lumapag na taga-ICC. Kailan ko inulat sa inyo yan? January, excuse me, December. Papakita lang ako sa inyo. Excuse me. Excuse mo. Okay? Ito. May vlog ako noong January 20. Ito, pakita ko dito. Boljak TV. Okay. Ayaw mag-retrieve dito na phone ko. Baka hinaharang na naman ang lola ninyo. Okay. Ito, pakita ko na. Picturean ko na lang para makita ninyo. Right. Okay. Ito. Vlog ni Marlica. Okay. So, ito pinicturean ko mga hitad, mga palangging. So, may vlog ako na ang date ay December 20, 2023. 242,000 views na. Okay? Ito yon. Kita niyo palangga? Yan o. 242, December 20. Okay? Ayan. Okay, nakita niyo na. Okay, nakita niyo date. Malabo dito. Ba't ganyan? Okay. So, ayan. So, anyway. So, excuse me. So, dumating yung ICC, okay, kahapon o ngayong araw sa Pilipinas. Ngayon, mga palangga, December 20 pa lang, sinasabi ko na sa inyo na si Inday Duterte ay ipapalapa
at saka si Inday at saka si Pangulong Duterte ay ipapalapa ni Lisa Smugs at ni Tambaloslos sa mga ICC o ipinalapa na nga. Kung natatandaan ninyo, na kinonfirm ko sa inyo na from Department of Foreign Affairs ay dumating sa atin sa Pilipinas noong December of 2023 ang mga taga-ICC. At doon ko rin sinabi sa inyo na si Trillanes ay nakipagtulungan dito sa ICC kasi siya yung ginagamit ni Lisa at ni Tambaloslos. Imagine mo, dating dilawan, dating opposing, nag-oppose sa kanila, never again. Ngayon kasabwat na ni Lisa yan. At si Trillanes ngayon, di ba, nagpapaka-feeling relevant at sinasabi nga niya na kinonfirm niya na December pa nandoon ang ICC sa Pilipinas. So, ngayon, may dumating na naman na panibagong persona. At ito yung, yun nga na ilalapain nila si Pangulong Duterte dahil doon sa laban sa war on drugs. Right? So ngayon, sinabi ko din sa inyo doon sa video, doon sa screenshot na sinasabi ko noong December 20 na video na yon, na alam na ni Remulla yon. Nakipagsabuatan na si DOJ, okay, Remulla, dahil yun yung utos sa kanya ni Lisa Smugs. Okay? Naalala ninyo nung sinabi ko rin sa vlog na yon na ang SMNI ay gigipitin ni Lisa at ni Tambaloslos. Ano nangyari ngayon? Di ba? Ginigipit. Actually, may hearing yata sila ngayon. Tapos, sinabi ko din sa inyo mga palangga na ang gagawin, magdrama-drama si Kuting na kunyari ay hindi siya sang-ayon dito sa pagpunta ng ICC, mga palangga. Pero ang totoo, okay? Ang totoo, etos-etos niya lang. Okay? So ngayon, ito na nga, mga hitad. Tignan ko na itong mga, okay, kick off. Ito. What the heck? Okay. BBM. Okay, about ICC. Ano to? Anyway, so ngayon, December 20 pa lang, sinabi ko na nga sa inyo, dahil ang gagawin dyan ni Kuting at ni Lisa Smugs, mga palangga, parang ang gusto nila makaawa ang mga Duterte sa kanila na iurong o wagpayagan yung ICC kasi si Marcos lang ang mayroong power to stop the kaletsihan ng ICC sa atin sa Pilipinas. Okay, so ngayon, ang gagawin nila, ito yung talagang style nila na makipagsabuatan sa ICC para nga naman si Pangulong Duterte later on, mga palangga, na ay para magmamanikluhod at iuurong nila. Diba? So diba sabi ko sa inyo, i-prevent niya kunyari yung enforcement ng stop natin yung ICC kasi hindi dapat siya naimasok sa ating soberenya, chuchu-chuchu, diba? Pero ang totoo, magkakasabwat sila. Tapos ngayon, pag sinabi naman ni Kuting na hindi dapat anuhin si Pangulong Duterte kasi ganito, ganyan, may sarili tayong soberenya. So lalabas siya ngayong feeling hero na wow, ang galing, may unit team pa talaga kasi si Kuting hindi pinayagan ang mga mga taga-ICC. Pero paano, kung hindi niya papayagan, paano nakipag-usap, mga palangga? Okay? Paano nakipag-usap o nakipag-meeting itong mga taga-ICC sa mga government officials at Congress? Diba? Sinabi ko na sa inyo yan. Tapos si Trillanes kasabwat. Okay, sino pa yung mga kasabwat? Yung DFA, yung immigration, si Remulla, sino ba? Hawak ni Remulla lahat yan. Sino ba nag-appoint kay Remulla? Di si Lisa Smugs, mga palangga. Okay? So, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, tingnan natin dito. Okay. So, ngayon, ano ang catch nito? So, eto ay drama-drama lang ni Kuting. Kasi in the first place, kung ayaw niya talagang papasukin itong ICC na ito palangga, na sinasabi niyang hindi dapat ay pinanghimasukan, sabi niya dito, ano sabi dito? President Marcos reiterated on Tuesday, 6 hours ago that the International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines and his government will not cooperate in its investigation regarding the war on drugs of the previous administration. Doon sa statement na to, kaletsihan lang yan. In the first place, sabi ko nga, paano makakapasok yan dito mga ginayupak na yan, nakipag-usap sa Congress, nakipag-usap sa DOJ, lahat sila kung hindi, kumbaga, pinapayagan. Kasi may ebidensya akong hawak dyan mga palangga na hindi ko lang pwede ipakita sa inyo pero I will read. Okay? Ito. Hindi pala read. Okay? Nakatunayan, okay,
na si Cara Frank Jordan, okay? Ito siya. O, tingnan mo, basahin ko yung ano, taga-ICC siya, mga palangga. I-google nyo. Cara Frank Jordan. C-A-R-A-P-R-O-N-K Jordan. Okay? Hawak ko yung information dito. At itong si Chantal Daniels, o gusto mo sabihin ko pa yung telephone number niya eh. Ayan, may signal pala siya. Message ko kaya. Okay? Bureau ano to eh? Hindi ko mabasa ng bongga-bongga. Bureau du Procure, Office of the Prosecutor, Anyway, itong dalawang nilalang na ito na binanggit ko, nakipag-usap ito sa mga kasabwat ni Tambaluslos sa Congress. So how come, itong drama-drama ni Kuting, mga kababayan, ang drama-drama ni Kuting na hindi niya pinapayagan, ito yung statement niya, okay, na let me say, this is for the 100th time, I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Threat pala eh. Bakit niya pinapasok? Ano, tatanga-tanga na naman si Kuting, hindi niya alam dahil ang asawa niya at si Tambaluslos ang nagtatrabaho para gipitin si Sara at si Pangulong Duterte. Bakit? Ito ba ay may connection sa Pulburon video? Ito ba ay dahil sa paranoia o mga hallucination ni Lisa Smugs na mayroong destabilization against sa kanya dahil siya naman ang presidente, hindi si Kuting. Diba? So si Inday Sara ay nagsalita. Tingnan natin ang sinasabi ni Inday dito. Yeah, January 23, 2024 sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor kasi dinadrag siya dito, di ba? Sinasangkot siya sa Davao Death Squad. Sabi niya, Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi na pag-usapan o naiugnay ang aking pangalan na umano'y Davao Death Squad. So balit matapos akong manalo bilang Vice President, bigla na lamang nagkaroon ng testigo laban sa akin. At ngayon, ay kasama na ako sa mga akusado sa International Criminal Court. Hindi ko kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya kong gawin. Gayunpaman, haharapin ko ang anumang akusasyon laban sa akin, but I will only face any charge against before a Filipino judge and only before a Filipino court. Hindi po ako lalahok o magiging parte ng isang prosesong hindi lamang magsasadlak sa kahiyan sa bansa, kundi dudurog din sa dignidad ng ating mga huwes, korte at buong justice system ng Pilipinas. Huwag nating ipahiya ang bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuhan na manghimasok at makialam sa Pilipinas. Ang kahilingan na mapapailalim sa mga dayuhan ay sampal sa mga bayaning Pilipino na nagbuwis sa kanilang buhay at lumaban para lang sa ating kalayaan. Sabi ni Inday, unahin muna natin ang exactly. Diba? Bakit panghihimasukan ng banyaga? Well, ang author niyan si Lisa. Actually, ipinagmamalaki ni Lisa, you have to know, nasabi niya, okay, hindi daw sila matitibag. Kahit na harap-harapan na sinasabi niya doon sa kanyang mga tao na magnakaw ng magnakaw, katulad sa loto, hindi daw sila matitibag kasi kaalyado nila ang Amerika. Dito yung bayan ko. Hindi buong Amerika kaalyado niya. Ako hindi niya ako kaalyado. So yan ang pinagyayabang niya, nakakampi niya daw kami dito sa Amerika. You know what I mean? So yan po ang ipinagyayabang ni Lisa. Kaya ngayon, nanggigipit siya sa nanggigipit kasi nga siya ay uto-uto. Okay? Siya ay mambubudol na babae, 10 ng kanyang pamilya at kanyang asawa. Siya ay what? Sisirain niya at uubusin niya ang pera ng bayan. Sila ni Tambaluslos. So itong ICC na ito, okay? Hindi mo pwedeng ilabas si Kuting dito kahit siya ay laging bangag sa pulburon. Dahil supposedly siya ang what? Siya ang presidente, pero sa nangyayari, hindi nga siya presidente. Siya nga ay asong julo lang ni Betty Butod. Ayan, Butod. O, ayan, siya yan. Okay, ito siya. Ngayon, yan ang pinagmamalaki niya sa mga tao sa likod ng camera na hindi daw sila matitibag, kaya daw sila kumampi, okay, sa ibang banyaga. Yun ang sabi niya dyan. So you have to think, people, tama yung sinabi ni Sara na sayang yung mga pinaghirapan ng mga bayani na magpapasakop lang so kung kani-kaninong mga banyaga. Okay? Na napapasok ang ICC. Itong kadyutahan ni Kuting, ito yung mga statement niya, ito ay taliwas sa aksyon na ginagawa niya. Kasi kung merong power si Kuting, meron siyang balls. Okay? Kung meron siyang yag balls, which is wala, kasi laki ng tiki, okay, ng butiki. Diba? Never ever makakaapak ang mga taga-ICC, okay, sa Pilipinas kung walang basbas ng
Malacanang. So ano, bangag si Kuting na nagdesisyon si Lisa at si Tambaluslos na papasukin at makipagsabuatan kay Rimulya sa ibang mga kongresista, sa immigration, lahat sila para entertainin itong dalawang pangalan. December ito, dalawang pangalan na binanggit ko sa inyo. Okay? Na si, i-google nyo yan, nandiyan yan sa ICC. Okay? Na si Cara Frank Jordan at itong si Chantal Daniels. Okay? So yan ay may ebidensya tayong hawak. Pinakita ko sa inyo in December 20 na nakapasok na sila. Nakipag-backdoor, nakipag-sekreto sila, nakipag-usap sa immigration and DOJ and even the Congress sa basbas ni Lisa at ni Tambaluslos. So again, kung si Kuting ay taliwas, dahil, sinabi niya na hindi niya papayagan dahil ito ay pang-insulto sa ating soberenya, eklabush, di ba? So, bangag na naman siya, wala siyang kamalay-malay, or tama, yung sinasabi natin puting ahas, drama-drama lang, tapos kapag na-release yung warrant of arrest, para kay Pangulong Duterte, para kay Inday Sara, which is hindi papayagan ng taong bayan na ang outsider papasok na lang, aarestuhin ang dating presidente dahil sa gusto lang ni Tambaluslos at ni Lisa Smugs. Buhay pa ba si Remulla? Lumabas na ba siya? Mukhang hindi. So, kaya nga, lagi ako nananawagan sa mga bruskong mga sundalo at mga mga brusko. Teka mo, may model kayo. Ito kayo, di ba? Nung bata kayo, ito kayo. Nung marami na kayo iba na nakaw, naging naging butod na, naging ganyan na rin kayo kay Lisa Smugs.